So there are a lot of skin diseases which are exacerbated or come out during summer. Tulad yun, na-mention ni Ma'am Tintin, yung hadhad, buni, lahat yun ay fungal infection. Kasi yung buni, an-an, hadhad, alipunga, they thrive in mga hot, humid environments. So pag Oh. summer, sobrang init, doon dumadami sila. No? Kung medyo pawisin, sa mga singit, kilikili. So that's one of the few. Pwede rin yung folliculitis. It's a bacterial infection naman. Dahil sa init, medyo nakaklogged din yung mga pores, follicles, nagkakaroon ng superficial bacterial infection. But all of us have normal flora, no? Pero kung summer kasi talagang the heat will can worsen it. Other problems during sun would be sunburn. Siyempre, mahilig tayo sa outdoor. We're in a tropical country. Between 10 to 4, we don't want to go out in the sun usually to prevent yung mga sunburn. Sunburn can be worse, no? Mga blisters, and masakit to. So, dapat talaga may sun protection during summer. Aside from that, there can also be yung mga body odor can also worsen dahil sa pagpapawis. So, may body odor, yung hyperhidrosis, yung excessive na pagpapawis. Oo. Lahat to are more, kumbaga, they're more common in summertime. Oh. Uh, And of course, that, Doc, pag-usapan din natin, syempre, yung ano, yung tawag mo dito, yung Acne? yung actually well, acne kasi 'di ba ang daming nagkaka-acne Diba? breakout pagka tag-init. Yes, actually acne and eczema or yung atopic Yan. dermatitis. Bakit? Kasi yun, they're actually pre-existing na. Pero kuwari, pag summer, mahilig tayo mag-swimming. So, nag-dry up lalo yung skin, especially kung sa swimming pool with the chlorine. So, pwedeng lumala yung eczema, no? For the acne naman, because of the extreme heat, pwede rin nagkakaroon ng extra clogging sa pores, which can also worsen the acne. So, maganda talaga magpa-consult kasi marami namang medication for that para hindi siya lumala at maging acne scar in the future. So, the acne, another yung Miliaria rubra or yung bungang araw, very common din. Kasi nga, nakaklog yung mga sweat glands or eccrine glands. Tapos yun, pwedeng maipon kasi doon and it will come out as yung mga rash, skin rash. And Doc, eto na sinabi nga natin, 'di ba, parang ayon sa mga pag-aaral, posibleng projected na the hottest summer eto sa Pilipinas, itong paparating. So ano yung mga preparations na kailangan gawin ng bawat pamilya? So, good question. Very important talaga is to cool off. So, for example, kung may plans, no, trips, you cannot be out in the sun the whole time. Pwedeng possible na yung mga heat stroke, which is worse than the skin conditions. Be also prepared to also always hydrate kasi mas lumalabas yung pawis and yung fluids natin sa skin. So, important ma-replenish yung fluids. Also, be prepared. Like, if you're gonna go outdoors, bring a wide-brimmed hat, maybe also your shades. Sunscreen, also very important, especially sa exposed areas ng katawan, especially your face and the arms and the body. Also, another common thing during summer since outdoors, although yung iba naman ayaw na lumabas kasi sobrang init, yung mga bites, especially in the beach, no? Or when you go Oh, out yung to mga hiking. mites, no? Yung sand Oo. mites. OMG, ilang beses na ako na biktima niyan, Doc. Kaya ako mismo magtatanong sa inyo, Doc, kasi hindi ako beach person. So sa little times, no, sa Na rare nag-beach times ka. sa beach, twice pa ako na biktima ng sand Oh my mites. gosh. Naglagay na ako niya ng sapin, ha, Doc. Nalala mo yun, Nye? Yung kinagat talaga, ang dami, ang sakit, ang kate. Ano bang reason muna kung ba't sa dami ng tao sa beach? Ikaw yung iba, kinagat. yung iba nakakagat, iba hindi. Ano ba yun, Well, Doc? At saka ano yung remedy agad doon? Hindi ko na nga maalala, nilagyan ko ba na suka? Kasi wala akong dalang cream nun eh. Oo. O yun, sige Doc, double-double yung tanong ko. Ano ba yung cause ng sand mites at ano yung remedy kapag nakakagat ng mga mites sa beach, sa sand? Oo. Actually, wala tayong, kumbaga, there's no 100%, ay, sure, hindi ka makakagat nito. Kasi minsan, ako rin actually nakagat ako before dito, nag-scar na nga. So, Oo. hindi talaga siya yung 100% pag naglagay ka, hindi ka Oo. makakagat. Because even, you don't even see it eh. Biglang may kagat ka na lang. So, remedy would be kung meron, we can apply a topical steroid. It's an anti-inflammatory. But, hindi Oh. pwedeng matagal, no? Usually, 2 weeks lang Yung to may help with Foskina? Yun ba yun? Foskina, Oo. yes. Foskina is antibacterial. So, Oh. merong Foskina, or we can't mention brands, but Yeah. topical steroid, but hindi yun pwedeng like maintenance because marami ring side effects. So, like very acute lang, a week to help lang with the inflammation of the bite and to prevent you from scratching it. Kasi if you scratch it, yun, pwede mag-infection, Oo. pwede Pero kung wala kang dala nun, Doc, kasi hindi mo na maalam na kakagatin ka. So at that very moment na nandun ka sa resort, nandun ka sa beach, anong pwede mo munang remedy? Yung agarang Well, lunas. Oo. siguro remedy would be to wash it off, no? Like after swimming, take a shower right after para hindi na sila dumami.
Pero kung nakagat ka na kasi, well, avoid scratching. Although baka Ay, ang kati talaga, yun. Dok. Paano? You can put ice, maybe cold compress para para imbes na yung kate, malilito yung Ibang skin. sensation na yung nararamdaman mo. Sa suka, mali pala yun, yung naglagay na suka. Ano ata yun yung pamahiin sa Ayun. probinsya? Sa dikya, pag nakagat kang dikya, Makate, di ba, suka. So, ang ginawa ko kasi doon, Doc, that time, humingi nila ako suka doon sa resort kasi wala talaga akong pang tanggal na ano naman, tsaka alcohol. Well, yeah, for like mga jellyfish, it's more of kasi the basic acidic. Pwedeng you can try that kung jellyfish man yung dumapo sa'yo. Oo. But then, that's temporary lang. Then wash it off pa rin. Oo. Yeah, maraming dikya, ingat kasi di ba pag summer Oo sa nga, gusto ko pa naman, alam mo, dati, hindi rin ako beach person, pero parang nung February, nag-Boracay nga kami, di ba? Biglang, tinamahan ako ng gusto, naging beach person na ba ako bigla? Naging beach Kasi- babe ka bigla? Oo, this come with age. Di ba parang hindi ka umiitim ha. Yun ang sabi ko kanina, Doc eh. Oh, sige, kami. Ayun pero may sunspots ako. Lumabas yung freckles. Mistisa ka kasi. Ganyan talaga mga mistisahin. Pero may papalaser ko freckles. to. Papalaser ko to! Hindi, diba? talk about laser, Doc. Ito The bang- Asian in me. Ay, laser pala. Alam mo ba, may uso ngayon sa social media, yung broccoli freckles. Yung broccoli, dinidip nila sa brown, tas ginagano nila para magmukhang May daw. freckles. Oo, freckles. Ikaw hindi mo na kailangan. Meron ka ng natural freckles. Actually, ako nga Oh. na-stress kasi the Asian in me, gusto kong pa-laser. Ay, oh my gosh, pero cute naman. Oo, tingnan mo sa TikTok, broccoli Ano ko, freckles. grabe Oo. ka talaga. Ang dami ko natutunan sa inyo ng mga Oo, in, sa mga ayan. kabataan. Oo, yun yung bagong Diba? trend ngayon sa TikTok. Broccoli freckles. Promise, search sige, mo tingnan na. ko. Pero tingnan mo na, Ayan. Doc, itong freckles na to, yung mga mistisahin lang ang nagkakaroon nito. Tama ba ako? Kasi, Yeah. tama. Thank you for bringing that up. Yung Oo. mga laser, they're really effective lasers for pigment, but we don't recommend it during the summertime because matitreat siya, but then if you're exposed to the sun, pwedeng maging bumalik or lalong mas mag-brown. So if Uy, you want to buti- do that, either buti sinabi mo yun, now Doc. or pag tag-ulan. Oo. If you want to lighten the freckles. Buti sinabi mo pala. yan, Doc, kasi gusto ko na magpa-sked. Pero tama ka nga, kung magbe-beach nga naman Cute ka ako. naman ng may freckles. Totoo Cute ba? naman, ang ganda. Sige na nga. Yan, alam mo talagang dugong maharlika. Hindi nga lang ako eh. Insulares. Hindi ako nakapag- Insula. Gusto mo yon?